Ang disipulo ng Panginoon na tatayo sa katotohanan ay tunay ngang kanyang pagpapalain. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 11, verses 29 to 32, and I read it for you. When the crowds were increasing, he began to say, "This generation is an evil generation. It asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. For just as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so the Son of Man will be to this generation. The queen of the south will rise at the judgment with the people of this generation and condemn them, because she came from the ends of the earth to listen to the wisdom of Solomon. And see, something greater than Solomon is here. The people of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the proclamation of Jonah. And see, something greater than Jonah is here." Sa gitna ng mga hindi makatotohanang pagpapahayag na nakikita natin sa social media, mga fake news, o kaya naman mga lantaran na pambabastos sa tunay na buhay, kaguluhan, digmaan, awayan, hindi pagkakaunawaan sa loob man ng pamilya, sa ating mga komunidad, sa ating mga paaralan at maging sa pamahalaan, ano po ang kinakailangan natin? Di ho ba sa gitna ng mga kaguluhang ito at walang kapayapaan, naghahanap tayo ng isang magiging ilaw. Isang ilaw na naghuhudyat ng pag-asa, pagbabago at pagbangon para sa lahat ng tao. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, may binanggit po ang Panginoon. Ang sabi niya, "This generation is an evil generation. It asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah." Naging tanda si Jonas ng panahon niya. At sa bagong tipan, hindi na si Jonas ang naging tanda, kung hindi ang Mesiyas na ang siyang naging tanda. Sa panahon po kaya natin ngayon, bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, di ho ba tayo po'y tinatawag na maging tanda? Para ngayon, para sa makabagong panahon, isang tanda na magiging liwanag at gabay, pag-asa, na kapag nakikita tayo, ay salamat sa Diyos, may pag-asa pa, mayroon pang bagong simula. Pero karamihan po ngayon, kahit na sila ay Kristiyano, abay sila pa'y nangunguna sa pandarambong, sa pagnanakaw, sa kasinungalingan, sa pagpaslang, at kung ano-ano pang malalagim na aktibidades. Isang malaking hamon po sa ating lahat na tagasunod ni Kristo, saan man tayo naroroon, sa loob man ng tahanan, maging tanda. Sa loob man ng komunidad, maging tanda tayo ng pagmamahal at awa ng Diyos. Sa pamahalan man yan, ikaw ay nagtatrabaho, sa gobyerno, maging tanda ng pagmamahal ng Diyos. Isang malaking hamon sa ating lahat, pero kaya naman. Sapagkat ang grasya ng Panginoon ay patuloy na bubuhos, ang grasya ng Panginoon ang siyang aantabay sa atin, at ang disipulo ng Panginoon na tatayo sa katotohanan ay tunay ngang kanyang pagpapalain. Manalangin tayo. Panginoon Kristo, kayo po ang daan, katotohanan at buhay. Nais po naming tumindig para sa katotohanan. Lahat nawa ng kasinungalingan, karahasan na nakikita at nararanasan namin sa kasalukuyan ay mawala sa pamagitan ng mga tandang alagad ng Panginoon na magbibigay liwanag, pag-asa at maging salamin ng iyong awa sa mundo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito
Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.